Isang magandang hapon sa ating lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Isa po ako sa masugid niyong tagapakinig. Hindi ko alam na darating ang araw na ito na ako naman ang magbabahagi ng aking kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Zara. 29 anyos at may isang anak sa aking asawa na si Daniel. Hindi namin tunay na pangalan. Magpipitong taon na kaming kasal nito at kailan lang kami nabiyayaan ng isang anak dahil na rin sa kalagayan ko. Nang ikatlong taon ng aming kasal, napag-alaman kong may sakit pala ako na tinatawag nilang PCOS, na kung saan ang babaeng tinatamaan nito ay mahihirapang magbuntis at kabilang na nga ako roon. Hindi naman ako masyadong chubby, pero sadyang nagkaroon lang talaga siguro ako ng problema. Marami na kaming sinubukan na gamot para lang magkaanak kami, kaso nabigo kami ng ilang beses. Pero tunay nga, kapag kaloob sa'yo ng itaas, ay ipagkakaloob niyang talaga. Kaya nang dumating ang 5 taon ng wedding anniversary namin, isang malaking blessings ang natanggap ko. Napag-alaman kong buntis ako at masayang-masaya kaming mag-asawa sa magandang blessings na iyon. Isang engineer ang aking asawa at madalas ay may mga lugar siyang pinupuntahan sa Maynila. Habang kami ng anak ko ay naiiwan dito sa Calapan, ang bayan ng Mindoro. Buhat ng mga anak ko, naging maselan ako, kaya napatigil ako sa pagtatrabaho. Bumalik lang ako sa pagiging bank teller ko ngayon at medyo nag-lose na rin talaga ng weight. Ay na rin sa suggestion ng doktor ko. Kaya from 59 ay naging 47 kilo na lang ako at doon ko na na-maintain ang aking katawan. May kinuha kong yaya para alagaan ang aking anak at uwian lang sa hapon kapag nasa bahay na ako. Ganun lang ang naging buhay naming mag-ina. Nasanay na rin naman ako na palaging wala ang aking mister na nasa Manila nakadestino. Lumipas ang 1 taon na pagtatrabaho ko sa bangko. Hindi ko na rin sasabihin kung anong bangko pa ito. Maayos naman ang kita at maraming incentives akong natatanggap. Sa araw-araw na pagpasok ko sa trabaho, ni minsan hindi ko naisip na magloko sa aking asawa. It just purely work lang talaga at kahit maraming nagpapalipad ng hangin sa akin, ay tinatawanan ko lamang sila. Sa totoo lang, naging open naman ako sa lahat na pamilyada na akong tao. Hindi lang talaga ako into social media. Meron naman akong account, kaso bihira lang akong gumamit. Hindi naman ako makalumang tao, pero mas gusto ko kasi maging in touch sa life. After all, tayo rin naman ang gagawa ng buhay natin at kung anong alam nating makakapagpasaya sa atin. Isang araw, nalaman naming nagkasakit pala ang guard sa aming bangko, kaya napalitan to agad. Nalungkot ako kasi ang bait ni Mang Nardo. Hindi niya tunay na pangalan. Pero wala naman kaming magagawa kung kailangan niya munang magpahinga para na rin sa kanyang kalusugan. Kinabukasan dumating na nga ang bagong guard at himalang hindi man lang siya bumati o umiti man lang sa akin. Medyo nainis nga ako kasi nasanay ako sa ugali ni Mang Nardo. Habang ang pumalit naman ay nakabusangot at hindi man lang marunong bumati. Pinanganak pa yata sa sama ng loob. Buong work ko ay nakaupo lang ako at naghihintay ng mga darating na customers. Nang dumating ang break time, lumabas na ako at naiwan ang ibang kasamahan ko. Hindi kasi pwedeng magkakasabay-sabay kaming mag-break time at kailangan salitan lang at may maiiwan pa rin sa teller. Bumili ako ng pagkain nang mapansin kong ngumingiti naman pala ang bagong guard sa mga customer at ibang staff. Pero nang mapatingin niya sa akin, biglang sumeryoso ang kanyang mukha. Nagtaka ako at nakaramdam na naman ako ng pagkairita dito. Hindi ko kasi siya maintindihan kung bakit siya ganun sa akin at sa iba hindi naman.
Pero hinayaan ko na lang siya at wala naman akong pakialam sa kanya. Nang matapos ang break time, bumalik ako ng bangko at hindi na siya ang guard na nakapwesto roon. Mainam naman sa akin yon dahil hindi ko siya makikita at nang hindi niya masira ang araw ko. Bumalik ako sa aking pwesto at nagtrabaho na ulit. Natapos ang trabaho ko ng pagod at antok na. Parang gusto ko na ngang mahiga talaga ng araw na yon. Nang makauwi ako ng bahay, nagulat ako sa biglaang pag-uwi ng aking asawa. Nasabi niya kasi sa akin na nasa Batangas siya, kaya dumaan na lang muna siya dito at bukas ay babalik na rin ang Maynila. Naging ganun na lang ang daily routine ko. Bahay, trabaho, paulit-ulit ang cycle. At sa day off naman, bonding naming mag-anak. Nauwi kasi tuwing Friday night ang aking asawa. Pagkatapos sa Sunday ng morning naman siya babalik ng Manila. Kung minsan nga naiisip ko, baka may ibang babae ng asawa ko. Kaso iniintindi ko na lang rin siya at para rin naman sa amin ang ginagawa niya. Mas malaki kasi ang sahod kapag nasa Manila area siya. Nang umagang yun, malakas ang ulan. At nabasa ako dahil bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan at wala pa naman akong dalang payong noon. Bad trip talaga ako. Pero literal na may himala. Bigla kasi akong binati ng bagong gwardya at nginitian. Napataas tuloy ang kilay ko at napatanong sa aking sarili kung ano bang naisip noon at tila nagbago ang mood niya pagdating sa akin. Hindi ko na lang muna siya pinansin at dumiretso ako sa loob at pumasok sa comfort room para magpunas ng basa kong katawan. Maging ang uniform ko ay basa na rin, kaya hindi ko alam ang aking gagawin. Mabuti na lang naalala ko pala na may extra kong uniform na naiwan sa loob ng locker ko, kaya agad ko itong kinuha at sinuot. Pagkatapos, umalis na ako ng CR at nagtungo sa trabaho ko. Nabisi ako sa pagtatrabaho at hindi ko namalayan na lunch na. Medyo nakaramdam lang ako ng gutom nang mag-aya ang aking kaklose na si Janica. Magkasabay na kaming lumabas ng bangko noon para mag-lunch at ganun rin ang ginawa ng gwardya kanina. Ngumiti ulit siya pero pansin ko rin ang panakaw tingin niya sa katawan ko na binaliwala ko na lang. Sa pagkakataong yun, nginitaan ko na rin siya. Baka isipin pa niya na masama ang ugali ko. Habang nagla-lunch kami sa fast food ni Janica, bigla niyang tinapik ang guard kanina. "Girl, kwento ka naman. Bakit close na kayo ni Roger?" Tanong nito sa akin. "Ha? Close ka dyan? Hindi ko nga kilala yung tao, no? Mali ko ba dun? Baka kayo ang close." Balik na tanong ko dito. At single naman kasi siya, kaya ipupus ko siya doon. Hindi daw close, pero kung magngitian naman, asar pa nito. Ewan ko sa'yo, tara na nga't bumalik na tayo. Yakag ko rito. Nang makabalik kami sa bangko, nagsimula na ulit akong magtrabaho hanggang mag-out. Isang linggo matapos ang ngitian naming dalawa. At nasundan pa ito ng hapong yun. Pauwi na ako at sobrang lakas na ng ulan. Nadaanan niya ako habang naghihintay na may dumaang jeep sa kinakatayuan ko. Kaso nga lang inabot na yata ako ng mahigit kalahating oras ay wala talagang dumadaan. Nabasa na nga rin ang gamit ko at pati damit sa angge ng tubig ulan. Hanggang sa nag-alok siya na ihatid na niya ako. Tatanggi pa sana ako, kaso palakas ng palakas lalo ang buhos ng ulan. At ayoko namang mas stranded dito, kaya naman pumayag na ako. Hindi na lang ako nagpahatid sa bahay at baka ma-issue pa ako, kaya sa kanto na lang niya ako hinatid. Nagpasalamat ako sa tulong niya sa akin. Lumipas ang isang buwan. Medyo nakapagpalagayan ko na rin siya ng loob. Napag-alaman kong mabait naman pala siya. Talagang suplado lang kapag hindi niya pa kabisado ang isang tao. Nang magkaroon kami ng summer outing na magkakatrabaho, hindi ko naman nakalain na kasama rin pala siya roon. Niyaya pala sila ng iba naming kasama at sumama naman siya. Nagulat pa nga ako nang nandun siya, pero hindi lang naman siyang naroon.
Nandoon rin ang kasama niyang guard. Hindi kami nagpapansinan at tamang ngitian lang at batian na parang nasa trabaho lang rin. Hanggang sa lumalim na ang gabi at nagsimula ng magkayayaan na mag-inuman. Sumali ako dahil matagal-tagal na rin naman ang huling inom ko. Hindi ko na nga rin matandaan pa. Nakikihalubilo rin talaga ako sa kanila para maayos ang aming samahan. Nang gabi pong yun, nagkakasiyahan na ang lahat at halatang lango na rin sa alak. Habang ako naman ay tipsy na rin at umiikot na ang paningin ko. Kaya nang tumabi sa akin si Roger at nagtanong, nalanghap ko kaagad ang mabango niyang hininga kahit na amoy alak pa ito. Para kong nabato-balani ng ilang segundo at nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan. Mabilis lang yun dahil tinulak ko siya kaagad. Nagsorry naman siya sa akin at sinabihan ko siya na wag na lang niya sanang ulitin pa dahil kung gagawin niya pa ulit yun sa akin, malilintikan na talaga siya. Nang napahawak ako sa aking sentido, agad siyang nagtanong sa akin at nang makita kong mukha niya, kitang-kita ko na nag-aalala siya sa akin. Ayos ka lang ba, ma'am? Gusto niyo ba ng tubig? Tanong niya sa akin sabay alok ng tubig na nasa lamesa. Oo, ayos lang naman ako, hindi na. Sagot ko sabay iling. Nang pilitin kong tumayo, nabuwal ako at mabuti na lamang nasalo niya ako. Nagpasalamat ako sa kanya at nagpaalam na rin. Kaso hindi siya pumayag na hindi niya raw ako ihahatid sa kwarto ko. Pumayag na lang rin ako kasi makulit siya. At natakot rin ako, baka maulit ang pagkahilo ko tuluyan na akong bumagsak. Pumunta kami sa loob ng kwarto. At ewan ko ba, para akong nahiwagaan ng gabing yun. Bigla na lang ako naghanap ng kalinga ng isang lalaki sa kama. Nahila ko ang gwardya at may nangyari sa amin. Alam kong kasalanan ko to, dala ko ang unang nagpakita ng motibo. Aaminin ko, mahina ako pagdating sa ganong bagay, lalo na nung masilayan ko lahat sa kanya. Kung gaano siya kagwapo. Namangha talaga ako ng mga oras na yun. At nang gabing halos ayaw ko na siyang pakawalan. Yakap-yakap ko lamang siya sa maling pagkakataon. Aaminin ko, nawala talaga ako sa sarili sa piling ng isang gwardya. Agad akong lumabas ng kwarto pagkatapos ng namagitan sa amin. Umiyak ako dahil alam kong kasalanan ang nagawa ko at hindi dapat ako nagpadalos o nagpadala sa tukso. Pero hinawakan niyang kamay ko nang muli kaming magkita at nagtapat siya sa akin. Zara, alam kong naging padalos-dalos ako pero gusto kita. Gusto mo rin ba ako? Tanong nito. Hindi ko alam ang isasagot ko ng mga oras na yun sa kanya. Naguguluhan ako. Hanggang sa tuluyang sumagot ako. Oo, gusto rin kita. Hindi ko alam kung bakit yun ang namutawi sa bibig ko. At alam kong hindi ko na mababawi pa. Nilihim ko sa kanya na pamilyada na akong babae. Pagkatapos ang summer outing, balik na kaming trabaho at naging mas close kaming dalawa nito. Walang araw na lilipas na hindi kami magkikita sa labas at ahantong sa isang malamig na kwarto. Doon namin binubuhos ang aming pangungulila sa bawat isa. Siguro nga namimiss ko na rin ang aking asawa na isang linggo na yatang hindi nauwi at umabot na rin ang buwan. Hindi ko man lang namalayan dahil abala ko sa ibang lalaki. Hanggang sa umuwi minsan ang aking mister at sinabi niya na hindi na muna siya magtatrabaho ng isang linggo dahil nailipat na siya sa Kalapan. Hindi ko alam kung sasaya ba ako dahil palagi ko ng mga kasamang aking asawa. Paano naman kaming dalawa ni Roger? Gayong nahulog na rin ako sa kanya. Kinabukasan, nagtaka ako na absent si Roger. Napag-alaman kong may sakit siya kaya nalungkot lang ako maghapon. Parang kulang ang araw ko. Nasa bahay ako pero tulala lang ako at napansin to ng aking asawa. Sinabi ko sa kanya na pagod lang ako sa trabaho at hindi naman na siya nag-usisa pa. Pagpasok ko kinabukasan, umaasa ako na naroon na si Roger pero bigo ako. Buong araw na naman akong malungkot. Umabot ng isang buwan
at hindi na nga nagpakita pa ito sa akin. Napag-alaman ko na lang na nalipat na ito sa ibang branch ng bangko dahil babalik na rin si Mang Nardo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nang malaman ko to. Masaya ako na bumalik ng matanda, at the same time malungkot ako sa pag-alis ni Roger dahil hindi man lang kami nagkausap nito. Kinagabihan, hindi pa rin ako mapakali. Kaya naman sinubukan kong hanapin ang pangalan nito sa social media account, ngunit nabigo ako. Simula noon, araw-araw akong nalungkot sa pag-alis niya. Pakiramdam ko pa nga ay dinala niya ang kalahati ng katawan ko. Alam kong mali itong nararamdaman ko. May asawa kong tao, tapos ibang lalaki naman ang laman ng isipan ko. Sinubukan kong ibaling ulit sa asawa ko ang atensyon ko kaso wala na talaga. Hindi na katulad ng dati. Siguro talagang nawala na rin dahil sa puro na lang siya trabaho ng trabaho. Nung minsang magkaroon kami ng team building at sumama ulit ako, hindi para umasang makakasama ko siya, kundi para kalimutan na siya ng tuluyan. Ngunit sadyang mapaglaro nga naman talaga ang tadhana sa aming dalawa. Nang muli kaming magkita sa bayan ng Quezon. Namimili ako sa palengke ng mga pagkain naming iluluto ng hapunan nang biglang makasalubong ko siya. Nagkagulatan pa nga kaming dalawa. Zara? Roger? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Balik na tanong ko sa kanya. Ay, dito ako nakatira. Hindi na ako nakabalik ng trabaho dahil kailangan ako ni tatay dito eh. Medyo mahina na kasi siya at kailangan niya ng makakatuwang sa mga lupain niya. Teka, ikaw naman. Anong ginagawa mo dito? Balik niyang tanong ulit sa akin. Sasagutin ko sana ang tanong niya, kaso tinawag ako ng kasamahan ko. Mabuti na lang at hindi niya to nakita. Nang gabing yun, buong magdamag iniisip ko pa rin siya. At hindi ako halos nakatulog. Nanghihinayang ako sa chance. Pero kaya nga ako sumama dito ay para makalimutan ko na siya. Pero parang mas lalong nagulo yata ang mundo ko sa muli naming pagkikita. Aasa pa ba ako na mag-cruise ulit ang aming landas? O gagawa na ba ako ng hakbang para magkita kami ulit? Pero paano ng anak ko? Ayoko namang ipagkait sa kanya ang magkaroon ng buong pamilya. Naguguluhan talaga ako sa aking nararamdaman. Hindi ko rin talaga alam ang gagawin ko. At sana'y mabigyan niyo ko ng magandang payo. Lubos na umaasa, Zara.